Si Lieutenant William Walker ay isang bumbero ng Cleveland na diborsyado at isang ama sa 2 anak mula sa dati niyang relasyon. Siya ay inilarawan ng mga kaibigan at pamilya bilang isang mapagmalasakit at mapagmahal na lalaki, ama at katrabaho. Kaya, nang ihayag ng kanyang matagal ng kasintahan, ang 42 taong gulang na si Uloma Curry, na siya ay na-diagnose na may stage 4 na breast cancer at hindi niya kayang magpagamot, hiniling ng mabait na si William Walker kay Curry na pakasalan siya, upang matanggap niya ang kanyang benepisyo sa segurong pangkalusugan. Ikinasal ang dalawa sa isang pribadong seremonya sa isang courthouse sa Cleveland, Ohio. Noong 3 ng Nobyembre taong 2013, 4 na buwan pagkatapos ng kasal, nag-iimpake sina Uloma at William para lumipat sa isang bahay na binili nila sa labas ng Cleveland. Si William ay binaril sa labas ng kanilang bahay habang pabalik pagkatapos kunin ang hapunan na hiniling ni Uloma. Ayon sa mga ulat, si Uloma ang unang tumawag sa 911, at narating ng mga awtoridad ang pinangyarihan upang makitang buhay pa si William. Bagamat hindi sila nag-aksaya ng oras na ilipat ang bumbero sa isang lokal na ospital, namatay ito di nagtagal. Sa mas malapit na medikal na inspeksyon at autopsy sa ibang pagkakataon, natukoy ng pulisya na ang tenyente ay binaril ng 4 na beses sa dibdib, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Noong una, inisip ng mga investigador na ang pagpatay ay maaaring ginawa ng mga nagbebenta ng droga sa kapitbahayan, na nagalit sa pagtanggi ni Walker na tiisin ang kanilang ilegal na aktibidad. Ang balo ni Walker ay kabilang sa mga nagmumungkahi ng ideyang ito. Ngunit nang mapatunayang mali ang mga teoryang iyon, mas ibinaling ng mga pulis ang kanilang atensyon sa tahanan ni Walker. Hindi nagtagal ay nag-anunsyo ang pulisya ng pabuya para sa sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpatay kay Walker. Isang lalaking nagngangalang Enrique Ramos ang lumapit upang sabihin sa pulisya na ang kanyang kaibigan na si Isaiah Solomon, ay nilapitan ng isa pang kaibigan na si Chad Paget, para mag-alok kay Solomon ng pera upang isagawa ang pagpatay kay Walker. Kinumpirma ni Solomon ang kwento sa tagapagpatupad ng batas, sinabi pa niya na sinabi ni Paget sa kanya kung kanino siya nagtatrabaho at ito ay sa ina ng kanyang kasintahan na si Uloma Curry Walker. Nagsagawa ang mga investigador ng search warrant para sa mga record ng cellphone ni Paget, at natuklasan nilang may pattern ng komunikasyon sa pagitan ni Paget, ng kanyang kasintahan na si Jacqueline Hines na anak ni Uloma at ng ikatlong tao na si Ryan Doherty. Nalaman din nila na si Uloma Curry Walker ay malapit ng mapahamak sa pananalapi matapos na magkaroon ng libu-libong dolyar sa utang at nalaman din ng mga investigador na nagsinungaling si Curry Walker tungkol sa pagkakaroon ng breast cancer. Si Paget, isang nagbebenta ng marijuana, ay inilatag ang buong plano sa pagpatay kay Walker sa pulisya. Sinabi niya na si Uloma Curry Walker ay lumapit sa kanyang anak na si Jacqueline Hines at sa kanya upang maghanap ng taong papatay kay Walker, na inaangkin niyang pisikal na inaabuso siya. Nang tanggihan ni Solomon ang alok, nilapitan ni Paget ang kanyang pinsan na si Christopher Hine. Nabigo si Hine na orihinal na magsasagawa ng pamamaril. Kaya nakipag-ugnayan si Hine sa isa pang kaibigan na si Ryan Doherty at kumuha ng 9mm semi-automatic at ibinigay ito kay Doherty, na nakatira sa parehong lugar. Pumayag si Doherty na barilin si Walker. Sinabi ni Uloma Curry Walker sa kanyang mga co-conspirators na kapag namatay na si Walker, makakakolekta siya sa kanyang $100,000 life insurance policy.
Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakalista pa rin bilang benepisyaryo ang dating asawa ni Walker na si Rita. Walang natanggap na pera si Curry Walker. Bilang bahagi ng kanilang mga pakikitungo sa mga taga-Usig, pumayag si Hay na magsilbi ng 18 taon, si Paget na maglingkod ng 28 taon at si Dorothy ay magsilbi ng 23 taon hanggang habang buhay sa bilangguan. Sumang-ayon ang mga taga-Usig na huwag nang magkaso laban sa anak na babae ni Yuloma, na nakatakdang gumugol ng 1 buwan sa detensyon ng kabataan. Si Yuloma Curry Walker ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol.